So ayan, papakita ko lang sa inyo. Papakita ko paano ko ginawa to. Ang tawag ko dito ay vintage glow effect. So matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-tutorial ng Lightroom. It's been a long years na. So may nag-comment doon, ipa-plug ko na lang dito. Sabi niya gawan ko doon ng detailing tutorial. So ang video kasi na yan is Jake Olson Studio style ata yung sa Lightroom na yun, no? Lightroom din yun. So ito, gagawin natin ng part 2. So ito ay vintage look effect. So before and after. So ayan, isa-isa yung saktong settings talaga. So ayan, without further ado, let's get started. I-reset ko lang, syempre. Ayan yung reset. After nun, una akong ginagalaw dito sa sa lens correction. Ginagawa ko enable profile correction kasi something na mayroon yang dito pero sa pagkakataong ito wala, pero at least nagdadagdag yung exposure niya, diba? Yung pagdating dito, yung itong kasi naka-raw kasi ako, gagawin ko lang medyo warm. So gagawin ko yung white balance niya ng 6,615. Then yung tint niya ay -5 since yan ganun yung gusto ko. Yan yung white balance. Then yung sa exposure, hindi ko siya gagalawin. Ang gagawin ko lang ay gusto ko low contrast, -22. Yes, exact settings po to, -22. Ganun pa siya, nothing happen. Then highlights 47. Ganun 47. Then shadows 57. So pag sinusundan nyo yung tutorial na to, depende kasi sa exposure ng image nyo. So pag alam nyo underexposed or sobrang overexposed na, na lang tawag dito, i-balance na lang kasi hindi tayo pare-parehas ng ng scenario ganun or ng lightings. Then whites ko ay gawin kong 25. Then ang blacks ay 64. So parang parang low contrast talaga siya. 64 kulit eh. So ito yung before and after. So before after, parang pumangit, nothing happened. So pagkatapos nun, since na ito ay vintage glow effect, so bababa natin yung clarity around -50. Yan. Then ang ating texture something 10 or 9. 10. Then the haze, so dahil tinaasan natin yung blacks, so nagiging low contrast, bawin natin true contrast through the haze. Mga 15 or 10 ganoon. Pwede mo naman i-adjust. Then yung vibrance gawin natin 31, 31 yun. Saturation 5. Medyo maingat na tayo sa paggamit ng saturation. 5, 6, 7, okay. Then next, dito sa curves, dito nalalaroin natin to. Gagawa tayo ngayon ng tatlong points. 1 for shadows, midtones, and highlights. Tatlo, okay? So ang gagawin ko dito sa black points na to, babatakin ko dito. Kung napapansin nito itong gitna ng box na to, ilalagay siya sa pinakagitna. Yan. Okay? Then itong shadows ko, babatakin ko pababa. Then timplahin nyo lang depende kasi yan sa sa exposure ng image. Then ito, around dito, yan. Then tataasan ko to ng around something na ganyan. Okay, yellowish na siya. Parang pangit talaga kasi. So, huwag kayo mag-alala kasi ma-adjust yan mamaya. Kasi, nandito pa tayo sa curve. Dito sa red, hindi ko na in-adjust. Green, blue, hindi ko na ginalaw yan. Then, dito tayo sa hue. Hue muna tayo. Dito tayo sa HSL. So, ang ating hue ay yung red, ginawa ko -42. -42. Then, yung orange ko, -5. Yung orange ko ginawa ko -5. Then yellow -32. 32, yes. Depende yan, sabi ko, depende yan sa timpla ng niya. For negative ako dito 60. Timpla niya lang base doon magbagay sa image nyo. Nasa image nyo ito. Base nyo lang, pwede nyo gawing base to. 5, 36, -36.
Ayan, then yung purple hindi ko na ginalaw. Next, punta tayo sa saturation. Ang red na ginawa kong positive 10 positive na 10, okay. Then negative 30 ang orange. 31 is goods. Yellow ay something malaki talaga, negative. Malaki talaga para sobrang taas ng kulay niya. Say 54, enough. Then green, gawin kong 100 dyan. Gusto ko kasi i-mute yung green. Naka-mute yung green. Then yung aqua ko, gawin natin yung mga negative 26, 25, ganun. 27, maybe 25. Blue, negative 45. Okay, sabi ko kanina. Depende sa image nyo. Then, purple, gawin natin negative. Kanina sa hue hindi natin siya ginalaw, pero this time gagawin natin negative 25. And ito ay negative 6, 7. Check ko lang, baka hindi nagre-record eh. Okay. Then, punta tayo sa luminance. Ang luminance ng red ay ginawa kong 22 or 21, o depende sa image yun. Something like this, 21. Then, laruin nyo na lang yung kung saan siya magbabagay. Pwede nyo sundan yung settings nito kung sakto dun sa image nyo. Yan. Then, puro dito naman, makikita natin para tawag dito yung luminance kasi yun yung exposure ng kulay na ina-adjust natin, like yellow, ganyan. Yun yung maging exposure. Then yung green, ginawa ko sagad yan. Kasi nakamute siya kanina, gusto maliwanag. Pag i-mute kasi ganun, okay. Since na ito ay glue effect, kaya dapat, sabog dapat yung aqua. Around 90 plus, 90, ganun, 91. Yung blue, dito tayo medyo mag-negative. Okay, yan. Then, tapos yan. Let's get it on. Then, dito na tayo sa color grading. Ang ginalaw ko lang dito ay shadow. Ginawa dito shadow. Click mo lang to. Itong arrow na to. Yan. Or yan. Yan. Negative 21 yan. 21. Yan. Para dito medyo reddish. Then, yung saturation 20 or 21. Tingnan nyo na lang kung baka sobrang tapang na ng kulay ng ng image. Then yung midtones hindi ko na ginalaw. Okay, then punta ako dun sa highlights. Sa highlights, ginawa ko siyang 183 para medyo bluish. Hindi naman siya saktong tail, pero around sa dito siya sa tail. Then saturation ginawa ko 20 rin. 20 or 19, ganun. Depende sa inyo. Then yung blending, hindi ko na ginalaw yan. Depende din sa inyo. Then dito sa sharpening, since na dahil binabaan natin yung clarity, gusto natin medyo something sharp pa rin, ginawa kong 60. Tinaasan ko lang siya. Then 57 yung masking. Click nyo yung alt para ganito yung lumabas, para nakikita nyo yung tawag dito, alpha ba to, yung basta nakikita nyo yung area kung saan pick yung sharpening. Depende yan sa image nyo. Yan. Then ito hindi ko na to ginalaw. Yun lang yung dalawa lang yung sharpening niya. Okay, pag sobrang tapang, pansin sobrang talas, pwede nyo po yung i-adjust or dito around here. Yan. Okay, okay. Sa noise reduction, mga ako na 10%, 10 lang. Okay, then ayan. Pagkatapos nun, pumunta ako dito kasi sobrang kinis na niya, kasi glue effect siyempre kailangan vintage nga, dapat medyo grainy yan. So ang gagawin ko, nag-add ako ng grain, 26 or 25%, depende sa inyo, 26. Din yung size, maliit lang para at least hindi siya ganun. Paglalaki kasi natin, makikita kasi natin dito yung size na susubukan na nag-adjust, mga maliit lang, minimal lang yung size. 7 or 8 is enough for me ha. Then okay na yung 50%. Then pagdating dito sa calibration, dito may adjust na tayo dito sa red primary, depende sa picture nyo. Ang dinagdag ko dito sa red primary ay saturation lang, 13 or 14, depende na sa tapang na images natin. Din sa green, nag negative 10 ako, 10, 11, ganyan, para hindi naman sobrang tapang. Din dito sa blue primary, nag positive 25 ako para madagdagan yung reddish 20 or depende din sa inyo. Yun. Okay, kaya na siya. Pero kung tingnan natin sa image 2 ay pansin nyo parang sabog na yung dito.
So dahil kasi nag-add ako ng iba't ibang uri ng masking, so gagawin natin yan dito. Gusto kasi something na overexpose yung likod, so ang gagawin ko, click ko to or shift M, radial yan, okay, or hindi tayo mag-shortcut, ito na lang, itong masking na to. Then dito sa radial, isa-circle mo lang siya ng ganito. Then tapos yung mga bagong Photoshop, yung mga bagong Lightroom ngayon, may ano na kasi, select subject. So click natin to, itong tatlong tuldok, then intersect with select subject. Yan, antayin mo lang matapos. Wait lang. Then ayan, sa tao siya nakaselect, so i-invert natin ngayon para yung background yung masilik niya. So gagawin ko dito, taasan ko exposure kasi nga gusto ko i-overexpose siya. Hindi naman ganoon kataas. Tapos yung dehaze, yan. Pansin niyo, nagkakaroon siya ng parang fake na fog effect. Then medyo taasan ko yung kanyang temperature para magkaroon ng ganitong effect. Yan. Depende sa inyo kung paano nyo dadalihin yan din. Okay. Pagdating dito sa iba, nag-add din ako ng linear. Click nyo lang to, create nyo layer mask gradient, linear gradient, yan, para magkaroon siya, para medyo dark dito, para at least nakapokus din sa subject. Yan, tapos medyo naban lang sa saturation, medyo bluish ng konti. Yan, then ganun ulit, add ulit ako ng radial gradient dito, something lang dito. Yan, hindi siya ano dun sa subject. Hindi ko na this time, hindi ko na i-intersect sa subject. So pasasabugin ko lang talaga, yan yung purpose ko, papasabugin ko lang yung yung background. So then final, add ulit, create mask, then radial ulit, tapos this time sa gitna. So parang ito yung magsilbing vignette nya para nakapokus na dun sa subject. Then i-invert natin, invert yan, ito yung magiging tsura. Lahat ng red, ibig sabihin niya yung nasa sakupan niya, no? Then babaan ko yung exposure, hindi naman na sobra, yung sakto lang na magkaroon siya ng ganito. Kasi ako gumawa ng vignette effect, no. So i-done ko lang, hindi ko ginagalaw tong dito sa effect, meron naman, pero mas madali mo kasi siyang i-customize through masking, no? So ayan, click natin quick before and after. So ayan, done na tayo. Kapag nakarating ka sa video hanggang dito, so free po yung DNG, i-download mo na lang, naka Google Drive yan, i-click mo na lang yung link. At kapag baguhan ka pa lang, wag mo kakalimutan i-click yung subscribe, pa-support na rin, malaking tulong na rin yun para sa aming content creator, no? Okay, goodbye, thank you.